Dominant Protector. Credit to the author. 7,001-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Namutla ang mukha ni Minerva. Hindi niya inaasahan na alam na pala ito ni Terence. Paano mo nalaman ang tungkol sa pamilyang Larkins? Sa totoo lang, ayos lang. Hindi ako miyembro ng academy na pwede nilang gawin ang gusto nila. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, kaya ako naman. Medyo natarante si Minerva. Kitang-kita niya ang lakas ng pamilyang Larkins. Masasabing hindi man lang niya naisip ang tumakas. Paano kung makatakas siya pabalik sa North Island? Kung magagalit ang pamilya Larkins, sino sa North Island ang makakatanggi? Iyon ay dahil ang North Island ay liblib sa mundo. Ang pinakamalakas na tao sa yugto ng paghahati ng dagat ay nasa yugto pa lamang ng paghahati ng lupa. Ang isang tagapagtatanim sa yugto ng paghahati ng bundok ay isa ng higanti. Malamang na kayang walisin ng angka ng Larkins ang North Island gamit ang ilang eksperto sa paghahati ng dagat. Hindi nang ahas si Minerva na sumugal. Kung ilalabas ng pamilya Larkins ang kanilang galit kay Beidou, pakiramdam niya ay hindi niya matutubos ang sarili kahit mamatay pa siya ng daan-daang beses. Kaya kung alam ni Terence ang tungkol dito, mag-aalangan si Minerva, natatakot na madadala si Terence dito. Minerva, ang bilis mo namang gumaling. Uminom ka ba ng kahit anong gamot? Medyo nalito si Terence. Masyadong mabilis na lumakas ang lakas ni Minerva, mas mabilis pa kaysa kay Terence mismo. Kahit nataglay niya ang espiritual na ugat ng hangin at apoy, na nagpupuno sa isa't isa habang naglilinang, at may posibilidad ngang bumuti ang kanyang bilis, lumampas pa rin ito sa kanyang inaasahan. Uminom ako ng ilang tableta. Yumuko si Minerva at bumulong, maganda ang relasyon ng Morningstar Mystic Class School kay House Larkins, kaya marami silang supply ng mga table tasks. Lahat ng mahuhusay na estudyante ay may pagkakataong makakuha ng dekalidad na mga table tasks. Bagamat alam din ni Minerva na ang pundasyon ng kanyang lakas, na naipon ng mga elixir, ay hindi matatag, parang isang kastilyo sa hangin, at nanganganib na gumuho anumang oras, kailangan niyang desperadong pagbutihin ang kanyang lakas upang magkaroon ng kahit kaunting boses. Perpekto ang pag-abot mo sa Aura Core Stage at sa bagong Soul Stage. Kahit hindi ka gumamit ng kahit anong tableta, hindi magiging mabagal ang cultivation speed mo. Mukhang napakalaki ng pressure mo sa academy na ito. Bumantong hininga si Terence, medyo nakokonsensya. Wala siyang pakialam kay Minerva at sa iba pa. Kung ginawa niya iyon, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Halimbawa, sina Nika, Minerva, at ang nawawalang Melissa. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa angka ng Larkins. Dahil nandito ako ang mananagot. Gusto kong makita kung gaano ka-arrogant ang angka ng Larkins. Nanlamig ang mga mata ni Terence habang ngumisi, hindi lahat ay mapipilit nila. Terence, huwag kang makialam dito, kaya ko nang mag-isa. Huwag kang mag-alala, kung ayaw ko, walang magagawa sa akin ang pamilya Larkins at ang academy. Nag-aalala si Minerva na baka mapasama sa gulo si Terence, pero sasali pa rin siya, hindi ka miyembro ng aming academy. Kung mas makikialam ka, mas madali kang papunahin ng iba. Sa huli, mahihirapan kang harapin ito. Dahil nga hindi ako taga-akademiyo mo kaya hindi ako natatakot sa palihim nilang manipulasyon. Sabi ko, ipagtatanggol kita. Akin ka. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na gumalaw. Nakapagdesisyon na si Terence na makialam, kaya paano siya mapipigilan ni Minerva sa ilang salita lang. Namula si Minerva. Tumama sa pinakamalambot na bahagi ng puso ni Terence ang akin ka, kaya naisip niya, kalimutan mo na. Hanggat makakasama ko siya, kung hindi kami pwedeng magsama, mamamatay akong magkasama. Ano ba ang problema? Malumanay siya sa labas ngunit malakas sa loob. Matapos magdesisyon, kumalma ang buong pagkatao niya. Huwag na muna natin itong pag-usapan sa ngayon. Gusto ko sanang itanong sa iyo, Harry. Hindi na kailangang magsabi pa ni Terence tungkol sa mga bagay na napagdesisyonan na niya, gusto niya sanang magtanong tungkol kay Melissa. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, may isang taong lumipad mula sa malayo. Bago pa man siya makalapit, sumigaw na siya, Minerva, ang Dean at ang Great Elder ay inutusan kayong pumunta agad sa Enlightenment Peak. May mahalagang anunsyo.
Nandilim ang magandang mukha ni Minerva at mahinang sinabi, mukhang dumating na ang mga tao mula sa angkan ng Larken sa kabundukan. Kaya nga gusto nila akong pumunta roon. Sige, aalis na ako. Malapit ko na sanang ayusin ang problema nila. Kalmado ang mukha ni Terence, ngunit namumuo ang galit sa kanyang puso. Terena, sasama ako sa iyo. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na pilitin kang magpakasal. Tumango si Minerva at lumapit sa kanya habang hawak ang kamay ni Terence. Hindi masyadong nagsalita ang lalaki, ngunit tumingin kay Terence ng kakaiba, pakiramdam niya ay medyo hindi pamilyar ang taong ito. Pagkatapos, dinala niya silang dalawa sa tuktok ng Ming. Maya-maya, dumating na silang tatlo. Ang nakita nila ay dalawang hanay ng mga estudyanteng nakatayo ng maayos. Masigla nilang sinasalubong ang isang mayabang na lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pula. Maaari kayang ang lalaking iyon ay si Taiyon, ang anak ng Panginoon ng teritoryo ng rehiyong kabundukan. Nang inig ang bibig ni Terence, hindi talaga bagay ang pulang damit sa may-ari nito. Hindi siya si Taiyon. Malamang isa siyang mensahero ng angkan ng Larkens. Mukhang mas bata si Taiyon. Dapat nasa mga 27 o 28 taong gulang siya. Umiling si Minerva. Sayang naman. Kung personal na pumunta rito si Taiyon, maaaring maturuan niya ito ng magandang aral. Medyo nadismaya si Terence, hindi niya nakuha ang lalaki, at wala ring saysay ang isang maliit na batang tulad niya. Mukhang minamaliit talaga ng mga Larkens ang mga paaralan ng Morningstar Mystic, nagpapadala sila ng kung sinong lalaki para pag-usapan ang kasal mo ng walang tagasunod. Bago pa man makapagsalita si Minerva, natanong na sila ng isang matandang lalaking may puting kilay mula sa malayo at kumaway, Minerva, halika rito. Sa tabi ng matandang lalaki na maputi ang kilay, naroon ang isang eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang na nakaputi. Mayroon siyang pambihirang tindig, ngunit hindi gaanong maganda ang kanyang ekspresyon. Ang tumawag sa akin ay ang punong guro ng akademya. Ang katabi niya ay ang aming punong guro. Ang punong guro ay halos kaedad ng punong guro, ngunit mukhang mas bata siya kaysa sa punong guro. Mabilis at tahimik na ipinakilala ni Minerva ang dalawang tao kay Terence. Hindi siya tumigil sa paglalakad at naglakad patungo sa dalawang malalaking tao. Iyan pala ang dakilang matanda at ang dekano. Ayos lang, sasama ako sa inyo. Ngumiti si Terence nang walang pakialam at iginalaw ang kanyang mga paa, tumayo sa harap ni Minerva at pinuprotektahan siya. Minerva, bilasan mo at batiin ang sugo ng kaharian sa bundok. Nagsikap siyang pumunta sa ating akademya upang mag-alok ng kasal sa iyo sa ngalan ni Ginoong Taiyon. Napuno ng kabaitan ang mukha ng dakilang matanda habang nakangiti at ipinakilala sila kay Minerva, nag-alok na ng kasal ang dakilang sugo. Kinakatawan ko ang akademya para pumayag dito. Pipili kami ng araw para sa inyo ng ikakasal ng batang Panginoon na si Larkens. Walang katulad ang panahon ngayon. Sa tingin ko ay magandang araw ngayon. Dapat ihanda ng akademya at ipadala ang taong iyon sa ari-arian ng gobernador sa kabundukan. Mayabang na sinabi ng mensahero ng pamilya Larkens, kung tungkol naman sa dot, hindi na mahalaga iyon. Maaari mo na lang ihanda ang kahit ano at ipadala. Malamig na sumangot ang punong guro at sinabing, Panginoong Sugo, hindi ba't masyado mo itong binibaliwala? Hindi ako sangayon dito, at ang mga estudyante mismo ay hindi nagpahayag ng kanilang mga opinyon, kaya bakit mo gustong magpakasal ngayon? Direktor, hindi ba't ipinagkate mo ang iyong opinyon? Bakit ngayon ka lang tumanggi? Tiningnan ng matandang lalaki ang punong guro ng may masamang tingin, kinurap-kurap ang mga mata at ngumisi, bukod pa rito, ang upuang ito ay kakatawan sa akademya at sa mga estudyante. Dean, abala ka sa napakaraming gawain araw-araw, kaya hindi mo kailangang makialam sa maliliit na bagay na ito. 7,002. Natawa si Terence sa galit. Nakakita na siya ng mga walang hiyang tao dati, pero ngayon lang siya nakakita ng ganito kawalang hiya na gago. Isa kang ipis, di ba? Hindi ko alam kung anong karapatan ng isang ipis na kumatawan sa Morningstar Mystic Division, at wala akong kinalaman doon, pero si Minerva ay isang malayang tao. Isa ka lamang ipis, anong karapatan mong kumatawan sa kanya? Sinadya ni Terence na tawagin ang matanda na ipis, ang mukha ay puno ng hindi nababalathalang pangungutya. Humarap siya sa Larkens Messenger at pinagalitan, sino ka ba sa akala mo? Ipapadala ko ito sa iyong tahanan ngayon.
Bakit hindi kita bigyan ng libreng sakay para mas mabilis kang makalakad sa daan patungo sa impyerno? Nagbago ang mukha ng Grand Elder at ng messenger ng pamilyang Larkins. Isa itong Morningstar Mystic Class Practitioners College, at may nang-ahas na maging bastos sa kanila. Rebelde. Pero hindi na hinintay ni Terence ang kanilang reaksyon. Itinuro niya ang ilong ng matanda at nagpatuloy, at ikaw na walang kapantay na asno sa bundok na B*** na hindi mamamatay. Sa tingin mo ba ay matatakot sa iyo ang lahat dahil lang sa isa kang malaking ipis? Anong awtoridad ang mayroon ka para kumatawan dito at doon? Naniniwala ka ba na kaya kitang sirain para sa buwan? Kadalasan, hindi naman ganoon kawalang pidgel si Terence sa pagmumura, pero masyado siyang na-pressure nitong mga nakaraang araw, at ang pang-aapi kay Minerva ay nakaapekto sa kanyang kita, kaya naman naglalabas siya ng napakaraming pang-aabuso. Ang unang nakatatanda at ang mensahero ng pamilyang Larkins ay parehong natulala sa ganoong kahusay na pagsaway. Sandali, hindi nila alam kung paano sisigot. Isang mabilis na tagumpay. Sa paghaharap ng dalawang panig, si Terence ang unang nanalo at unang nakapuntos. Why ikaw? Galit na galit ang matanda kaya hindi na siya makapagsalita ng maayos. Nauutil siya at gusto sanang sumagot pero hinaranggan siya ni Terence. Ikaw, ano ka ba? Anong karapatan mong gamitin ang buhay at kaligayahan ng ibang tao bilang bargaining chips para lang makuha ang sarili mong benepisyo? Hindi nakakapagtaka na tinatawag mo ang sarili mong ipis. Sa totoo lang, kahit ang ipis ay hindi kasing kasuklam mo. Sinimulan ni Terence na sawayin ng Dean at ang iba pa, at ikaw, ang punong guro ng isang Morningstar Mystic Division School, na nakikita ang sarili mong mga estudyante na pinagbabantaan at pagkatapos ay pinaponte sila para paglaruan, may mukha ka pa ring maging punong guro. Kung wala kang gagawin, bakit hindi ka magbukas ng bahay aliwan at maging punong guro doon? Madilim ang mukha ng Dean, at wala na ang kanyang matikas na ugali. Mukhang nahihiya siya. May ibang pangalan ang bahay aliwan na nangangahulugang maaari rin siyang maging Dean. Bah! Saan nanggaling ang batang ito? Napakatalas ng kanyang bibig. Terence, ginawa na ng dekano ang lahat ng makakaya niya. Inalagaan niya ako, at kung hindi dahil sa dekano, natatakot ako na hindi tayo makakarating hanggang ngayon. Hinaila ni Minerva ang manggas ni Terence, at mahinang nagsalita para sa Dean. Umubo si Terence, iniisip na sumobra na siya. Sinamantala ang pagkakataong ito, sa wakas ay sinamantala ng sugo ng pamilyang Larkins ang pagkakataon para pag-alitan, sino ka? Sa tingin mo ba walang maglalakas loob na pumatay sa iyo dahil lang sa paggawa ng malaking eksena sa isang paaralang may klase sa Morningstar Mystic? Hehe. Ang galing naman. Hindi mo ako kailangang patayin. Halos mamatay na ako sa takot sayo. Puno ng pangungutya at sarkasmo ang bibig ni Terence, mukhang hindi siya natatakot. Minerva, sino ang mga taong dinala mo? Paano nadala rito ang isang taong ganyan? Hindi mo ba alam na mahalagang araw ngayon para sa Academy para tanggapin ang ating mga natatanging panauhin? Nang harapin ng dakilang matanda si Minerva, agad itong bumalik sa normal. Tumaas din ang kanyang kahangahangang kilos, at sunod-sunod niya itong inakusahan, nasa paningin mo pa rin ba ang Academy? Nandito pa ba ang principal at ako, ang dakilang matanda? Hindi niya maiwasang maisip ang ipis na tinutukoy ni Terence nang banggitin niya ang matandang lalaki, at nakaramdam siya ng pagkasuklam. Kailangan lang niyang makuha ang gusto niya, pumutol si Terence at nagpatuloy, dakilang ipis, kung malakas ka, magaling ka talagang mangapi ng mga estudyante. Hindi ko alam kung saang palikuran ka nakatira sa edad mo. Nakakapagpahiwatig ba ng tagumpay ang pang-aapi sa isang babae? Ang malaking ipis. Naku, namumula ang mukha ng matandang lalaki, at tumaas ang kanyang aura. Halata na handa na siyang umatake. Walang masama kung sasabihin ko sa iyo. Tagabayan ako ni Minerva. Mga estudyante kami na magkasamang pumunta sa Mystic Division C area mula sa North Island. Kung aapihin mo si Xiao Tao, sa tingin mo ba hindi kita papatayin? Mabangis ang mukha ni Terence, ngunit nakakatawa ito sa mga mata ng matanda. Lumalabas na isa lamang siyang taga-probinsya mula sa North Island na hindi alam ang lawak ng langit at lupa. Kaya naman ipinaglalaban niya ang isang dilag gamit ang kanyang mainit na dugo. Mainitin ang ulo. Napagpasyahan ng matanda na napakababa ng kanyang katayuan ang makipagtalo sa isang batang tulad nito.
Sa kaisipang iyon, nawala ang aura ng matanda habang tinatawanan niya si Terence, walang alam na bata. Akala nila ay may makapangyarihang pinagmulan siya, ngunit lumabas na isa lamang siyang tao mula sa isang rural na lugar tulad ni Beidao, isang Polaka sa balon na nakatingin sa langit mula sa ilalim ng balon. Ang pakikipag-usap sa iyo ay isang insulto sa pagkakakilanlan ng Panginoong ito. Kalimutan mo na yan, umalis ka na rito. Maganda ang mood ng Panginoong ito ngayon, kaya hahayaan kitang mabuhay. Hindi alintana ng dakilang matanda na pabayaan ang isang mahina at labis na kumpiyansang lingkod na pumunta para ipakita ang kanyang biyaya. Siyempre, kailangan pa rin niyang hulihin si Terence at patayin ito pagkatapos nito, kung hindi ay hindi niya maaalis ang puot sa kanyang puso. Hindi napigilan ng dekano ang mapabuntong hininga nang marinig niyang taga North Island si Terence. Pinagalitan nga siya ni Terence, pero hindi niya kayang gawin ang isang bagay tulad ng pagtataksil sa isang estudyante. Totoo naman na hindi niya mapipigilan si Terence kaya hindi mahalaga kung pag-alitan siya o hindi. Nakahinga ng maluwag ang Dean nang makitang walang gagawin ang matanda. Tiningnan niya si Terence at sinabihan itong umalis at iligtas ang buhay nito. Sa kasamaang palad, hindi man lang tiningnan ni Terence ang dekano. Kahit anong pilit niya, wala pa rin itong silbi. Wala siyang ibang magawa kundi ang kumbansihin ang dekano, binata, mabuti ang maging mainitin ang ulo at maging tapat. Gayunpaman, ang bagay na ito ay mas komplikado kaysa sa kaya mong harapin. Mas mabuting huwag kang makialam dito at umalis ka na agad. Kahit na napakawalang kakayahan mo bilang direktor, hindi ka naman masamang tao. Sige, huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito. Hindi kita guguluhin. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Terence sa Dean. Ikinumpas niya ang kamay para pigilan ito. Bumantong hininga ang punong guro at hindi na nagsalita pa. Kung magpapatuloy siya, masasaktan niya ang matandang-matanda at ang sugo ng pamilyang Larkins. Naramdaman ng Larkins messenger na natapakan lang ni Terence ang mukha niya, at sabik na siyang kutsain si Terence, isang walang alam na hanggal. Pumunta ka rito para ipakita ang iyong kapangyarihan. Bakit hindi mo tingnan kung nasaan ka? Kahit gusto mo nang mamatay, hindi mo kailangang magmadali. Ngayong alam na niya ang pinagmulan ni Terence, sumabog ang pakiramdam ng pagiging superior ng Larkins messenger. Lalong tumalas ang kanyang bibig, at lalo niyang sinimulang kutsain si Terence. Nanlamig ang mukha ni Terence nang sumagot siya, tumigil ka na sa pagsasalita. Kapag may sinabi ka pa, ipapadala kita agad sa Yellow Springs. 7,003. Nako, hindi ka naman matanda pero madaldal ka. Halika, hayaan mo. Ikinuyom ng Larkins messenger ang kanyang braso at itinuro si Terence. Hindi hahayaan ni Terence na magustuhan ng isang gago na tulad niya. Kapag nagsalita pa siya, papatayin niya ito. Hindi niya hahayaang matapos niya ang pangalawang pangungusap. Bago pa matapos ng Larkins messenger ang kanyang sasabihin, biglang lumitaw si Terence sa harap niya, dumampi ang isang palad sa kanyang noo na parang walang lakas o bilis dito. Malabo ba ang mga mata niya? Iyon ang huling naisip ng mensahero ng pamilyang Larkins. Pagkatapos, ang kanyang kamalayan ay nahulog sa ganap na kadiliman. Madali lang inalagaan ni Terence ang mensahero. Walang kwenta ang isang nilalang sa lupa na nasa unang yugto pa lamang sa harap niya. Kaya niyang patayin ang mensahero sa isang sampal lang. Ang lakas ng loob mong pumatay ng tao. Gulat at galit na galit ang matanda, hindi niya inaasahan na aatakihin talaga siya ni Terence, pero ang mas nakakatakot ay wala man lang siyang oras para mag-react sa biglaang pag-ataking iyon. Namatay ang mensahero sa harap niya. Paano niya ipapaliwanag sa pamilyang Larkins? Sumakit ang ulo ng punong elder sa naisip, ang tanging paraan para makausap si Larkins ay ang patayin si Terence. Napatay ko na siya. Ano ang problema kung maglalakas loob ako o hindi? Nagkibit balikat si Terence at kumuha ng isang tag, ito ang ginawa ng Alliance para sa kanya, at nakasulat doon ang kanyang posisyon. Ang Honorary Disciplinary Elder ng Mystic Division si Academy Alliance. Tingnan mong mabuti, ako ang pinuno ng mga tagapagpatupad ng batas ng alyansa. Bagamat isang karangalan, ang pagpatay sa isa o dalawang tao ay hindi naman problema. At ang iyong posisyon bilang dakilang pinuno ay maituturing na natapos na. Ipinapahayag ko na ikaw ay tinanggal sa iyong posisyon. Pinipilit ni Terence ang matanda, pero alam niyang hindi ito basta-basta papayag. Malamang na hindi papayagan ang panukala.
Gaya ng inaasahan, isang seryosong tingin ang sumilay sa mga mata ng dakilang matatanda. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas, walang alam na bata. Bakit ka nagmamayabang sa harap ko? Hindi pa kasama kung totoo o peke ang token mo, kahit totoo pa, ano na? Isa lamang siyang honorary law enforcement elder. Sino ang maaari niyang takutin? Hindi ako kayang kontrolin ng opisyal na law enforcement elder, at ang posisyon ko bilang dakilang elder ay hindi itinalaga ng Alliance of Academies. Napalitan ng masamang ngiti ang mukha ng unang elder habang nakatitig kay Terence, ang lakas ng loob mong maging ganito kawalang galang sa teritoryo ko. Sa simula ay ayaw kong makipagtalo sa isang junior na katulad mo, pero mukhang kung hindi kita tuturuan ng leksyon, hindi mo malalaman ang kalawakan ng langit at lupa. Malalim ang iniisip ng Dean, alam niyang may mali nang ilabas ni Terence ang tag. Abala ang dakilang elder sa pagsisikap na makuha ang mabuting panig ng pamilyang Larkins, kaya hindi niya masyadong binigyang pansin ang labas ng mundo. Sa kabilang banda, ang Dean ay nagbigay pansin sa iba't ibang pangyayaring naganap sa mahiwagang dagat. Halimbawa, ang dekano ng paaralang Clearwater ni Xuanji, si Yungming, ay pinatay ng isang estudyante mula sa paaralang Feiyang, si Terence. Hindi lamang siya hindi nagkasala ng pagpatay ng mga tao, kundi ginantimpalaan at pinuri rin siya ng alyansa ng paaralan. Sa paghahambing sa dalawa, halata na ang pagkakakilanlan ng binata sa harap niya. Nagningning ang mga mata ng Dean sa naisip na iyon. Nababalitang napaka-brutal ni Terence, at hindi man lang siya nagawang labanan ni Yungming bago ito ginawang abo. Kung ang binata sa harap niya ay si Terence talaga, hindi maganda ang magiging kahinatnan ng matanda kung makakalaban niya ito. Patuloy na uupo sa bundok at manood ng laban ng mga tigre. O dapat ba niyang kumpirmahin muna ang pagkakakilanlan ni Terence? Nagatubili sandali ang direktor ng ospital bago nagdesisyon. Maaari ko bang itanong kung ikaw ba si Linford, ang batang bayani mula sa Feiyang College? Ikinuyom ng Dean ang kanyang mga kamay at magalang na tinanong si Terence. Direkta niyang itinuro ang pagkakakilanlan ni Terence, at iyon ang kanyang huling babala sa matanda. Kung may mangyari kay Terence, hindi basta-basta ito hahayaan ni yung tiyan mula sa Alliance. Darating din ang flying school para sa kanya, at maging ang Clearstream School ay darating din. Sinasabing ang pangalawang punong guro ng paaralang Feiyang, si Jinmo, ang naging bagong punong guro ng paaralang Clearflow. Ang kapangyarihang ito ay hindi kayang labanan ng isang paaralang may klaseng Morningstar Mystic. Kung tungkol naman sa pagpatay ni Terence sa Grand Elder, nakatulong talaga ito sa dekano. Gayunpaman, maaaring ilabas ng pamilya Larkins ang kanilang galit sa paaralan, at ang dekano ang siyang magdurusa sa huli. Ako si Terence. Kilala mo ba ako? Nagulat si Terence, hindi niya inaasahan na ibubunyag ng Dean ang kanyang pagkakakilanlan. Sino ang nagsabi sa kanya? Nandito si Junwo, pero medyo malayo siya, kaya malabong babalaan niya ang Dean. Bagamat ngayon ko lang nakita ang batang bayaning si Linford, kilalang kilala na ang reputasyon mo. Marami na akong naririnig tungkol sa iyo nitong mga nakaraang araw. Nakita kong gwapo ka, kaya nang hula ako ng matapang. Hindi ko inaasahan na tama ako. Mas magalang na sinabi ng dekano, nabalitaan ko na ang mga ginawa ng batang bayaning si Linford. Matagal ko nang gustong makilala ka, ang batang bayani. Ngayon, sa wakas ay natupad ko na ang aking hiling. Tunay akong natuwa. Medyo eksaherado yan. Akala ni Terence ay medyo makapal ang balat niya, pero medyo nahihiya pa rin siya. Masyado ba siyang naging malupit sa pagsaway niya ngayon lang? Principal, natutuwa ka sa akin. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay at mapagkumbabang sinabi, ayusin muna natin ang bagay na ito. Kakapatay lang ng mensahero ng pamilya Larkins, at handa nang kumilos ang matandang lalaki. Hindi ito ang tamang panahon para mag-usap. Naghinala ang punong elder, kilala ng Dean si Terence. Sikat kaya ang batang ito. Gayunpaman, ang Feiyang College. Walang espesyal. Hindi takot ang paaralang Morningstar Mystic sa paaralang Feiyang, ngunit nasa ilalim sila ng kontrol ni House Larkins. Para makalusot, kinailangan patalsikin ng nakatatanda si Terence at bigyan ng paliwanag si House Larkins. Bata, wala akong pakialam kung isa kang walang kwentang honorary law enforcement elder ng School Alliance o isang tao mula sa Feiyang School. Napatay mo ang sugo ng kabundukan ngayon, kaya huwag mo nang isipin pa ang makalabas dito ng buhay.
Tinimbang ng matanda ang mga kalamangan at kahinaan sa kanyang puso at nagpasyang harapin mismo si Terence, sumuko ka ng masunurin, at isa sa alang-alang ng Panginoong ito na iwanang buo ang iyong bangkay. Dahil hindi na sila maaaring maging mabait, mas mabuting gawin na lang nila ang lahat para patayin si Terence. Napakalakas ng kapangyarihan. Mabuti na lang at takot na ako simula pa noong bata pa ako, kaya sanay na ako. Kung hindi, malamang matatakot na ako sa'yo. Puno ng pangungutya ang mukha ni Terence habang itinuturo ang hintuturo sa matanda. Sige na. Huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay, ipakita na lang natin gamit ang sarili nating mga kamay. Terence, hindi masusukat ang lakas ng unang elder, hindi ikaw ang katapat niya. Nakatayo si Minerva sa tabi ni Terence, ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, magtulungan tayo upang labanan ang kalaban. Tulad ng dati. Kahit alam ni Minerva na mababa ang lakas niya, malayo sa lakas ng dakilang matanda, dahil gusto ni Terence na makipaglaban sa dakilang matanda, alam niyang hindi siya mananalo. Kailangan niyang suportahan si Terence ng buong lakas, kahit na mga hulugin pa ito ng kamatayan ng magkasama. Tutal, kapag naghawak kamay ang dalawang tao para gamitin ang palad ng 8 trigrams na may mabangis na apoy, tataas din ng malaki ang kapangyarihan nito. Napatunayan na ito dati, at mas maganda ito kaysa noong isang tao lang ang gumamit nito. 7,004. Minerva, hindi ka dapat masangkot sa away ng mga lalaki. Tahimik ka lang na manood. Isa pa, mukhang nasa hukay na ang isang paa ng matandang ito. Kaya niyang bumagsak sa isang hininga lang, kaya bakit niya kailangang magsanib puwersa tayong dalawa? Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay ng nakangiti, lubos na binaliwala ang matanda. Tumabi ka sa direktor. Ako na ang bahala sa matandang ito. Galit na galit ang matandang lalaki. Matanda na siya, pero sino ang naglakas loob na tawagin siyang matanda sa harap niya? Junior, dahil gusto mo nang mamatay, tutuperin ko ang hiling mo. Umungol ang punong elder at nagpadala ng isang daloy ng purong chi patungo kay Terence. Una, kunin mo ang palad ng Panginoong ito. Hayaan mong makita ng Panginoong ito kung gaano kahusay ang iyong mga kakayahan. Isa lamang itong purong chi attack na walang anumang martial arts skills. Akala ng matanda ay bata pa at mahina si Terence, at kaya niyang durugin ang kanyang kalaban gamit lamang ang purong chi. Sa tingin mo ba tatanggapin ko ang hampas ng palad dahil lang sa sinabi mo? Ano ang magagawa mo sa akin kung hindi ko tatanggapin? Tumawa si Terence at madaling naiwasan ang atake. Nagpakawala siya ng spirit sense attack para subukan ang depensa ng matanda. Bakit hindi mo subukang gawin ang isa sa mga galaw ko? Nang lumapit ang di nakikitang espiritual na pandama sa dakilang elder, madali itong naharangan ng isang malinaw na pananggalang na harang. Gaya ng inaasahan, ang punong elder ay may suot na spirit sense defensive item, at isa itong mataas na antas. Hindi kayang basagin ng spirit sense attack ni Terence ang ganitong antas ng depensa. Sa kasalukuyang kalagayan ni Terence, hindi angkop para sa kanya ang lumaban sa mahabang labanan ng pagkaubos. Kung patuloy ang aatakehin at sisirain ang spiritual defense item ng elder, baka siya ang unang mabaigo. Dahil hindi gumana ang mga divine sense attack, martial techniques lang ang kaya niyang gamitin para lumaban. Ito ba ang atake mo? Gusto mo ba akong harapin gamit ang napakababang antas ng banggaan sa espiritual na sentido? Masyado kang inosente. Tiningnan ng matanda si Terence nang may paghamak at inilagay ang mga kamay sa likuran niya, hindi titigil ang Panginoong ito, at kahit anong paraan mo pag-atake, hindi mo masasaktan ang Panginoong ito kahit kaunti. Huwag mong sabihin na binubuli ko ang isang junior. Hahayaan kitang atakehin ako ng 3 beses ngayon, at haharapin kita pagkatapos ng 3 galaw. Ha! Malaking ipis, wala ka pa ring hiya gaya ng dati. Sabi mo hahayaan mo akong atakihin ka ng 3 beses kung tatayo ka lang. Halatang mapagbigay ka dahil iniisip mong hindi mo maiiwasan ang atake ko, di ba? Natural lang na hindi iyon pinahalagahan ni Terence. Ngumisi siya, galaw ka man o hindi, huwag mo nang isipin ang pag-iwas sa atake ko. Kung gusto mong ipagtanggol ang sarili mo gamit ang lahat ng lakas mo, sabihin mo na lang. Bakit mo pa kailangang mag-isip ng dahilan? Tumatanda ka na ng tumatanda, at talagang bumabalik ka na sa dati.
Kalokohan. Sa tingin mo ba hindi ko maiiwasan ang atake ng isang junior na katulad mo? Halika, 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 ipaparanas ko sa iyo kung ano ang tunay na movement technique ngayon. Hindi makababa ng entablado ang matanda, nakita ng lahat ng estudyante ang kalokohan ni Terence, at nakakahiya iyon. Tumigil ka na nga, gawin mo na. Hindi na hinintay ni Terence na matapos ang sasabihin ng matanda. Lumitaw siya sa harap ng matanda na parang multo at isang arko ng kidlat ang lumitaw mula sa hangin, na tumama sa katawan ng matanda. Karaniwan lang ang lakas ng pag-atake ng kidlat, at hindi ito nagdulot ng malaking pinsala sa dakilang matanda na nasa kaharian ng paghahati ng dagat. Masyado lang talagang mabilis ang bilis ng kidlat, kaya't naabala ang dakilang matanda habang nagsasalita. Hindi niya inaasahan na bigla siyang aatakihin ni Terence, at wala siyang oras para umiwas. Kung tumayo lang siya roon at hinayaan si Terence na atakihin siya tulad ng sinabi niya noong una, ipapakita nito kung gaano kalakas ang nakatatanda. Pero dahil nagbago na ang kanyang mura, ibang-iba na ang usapan. Magaling na teknik sa paggalaw. Nataman mo talaga ang arko ng kidlat ko. Iilan lang ang tao sa mundo na kayang gawin ito. Malakas na naghiyawan si Terence na para bang may ginawang kamangha-mangha ang matanda, pero kahit ang isang hanggal ay naririnig ang sarkasmo sa boses nito. Hindi nang ahas tumawa ng malakas ang mga manunood. Bawat isa sa kanila ay pumihil sa pagtawa hanggang sa magtamaw sila ng mga panloob na pinsala. Pinapalabas ni Terence na parang ginagamit ng matanda ang katawan niya para saktan siya. Sino ba naman ang ganoong katanga para gumawa ng ganoong bagay? Para sabihing hindi niya ito maiwasan dahil sa sobrang presko at pino nito, malamang mas malakas pa ang pinsala sa head elder kaysa sa arko ng kidlat na iyon. Junior, ang lakas ng loob mo talagang sumugod ng palihim. Lubhang nalulumbay ang matandang matanda. Medyo namula ang kanyang mukha, at pinagalitan niya, hindi kita makikipagtalo, sabi ko bibigyan kita ng 3 galaw, kaya bibigyan kita ng 3 galaw. Bago pa siya matapos, umiwas na naman si Terence na parang multo, habang kumikislap ang mga kidlat. Kasabay ng 2 malinaw na tunog, muling tinamaan ng 2 arko ng kidlat ang katawan ng dakilang matanda. Isinakripisyo ni Terence ang lakas ng kanyang mga kidlat para sa purong bilis. Kahit nahanda ang matanda, wala pa rin siyang magagawa. Sabi mo hahayaan mo akong atakihin ka ng 3 beses, pero hindi mo kailangang gamitin ang katawan mo para tamaan ang kidlat ko. Masakit din ang kidlat. Nagkibit balikat si Terence nang walang malay at patuloy na pinukaw ang galit na ng matanda. Junior. Bigyan kita ng 3 galaw, at ako na ang magturo sa'yo ng leksyon. Lumitaw ang mga ugat sa noo ng pinunong elder habang sumisigaw at umaatake siya ng buong lakas. Sa totoo lang, malakas siya, pero may malaking agwat sa pagitan ng galaw niya at ni Terence. Hindi pa kasama ang Thunder Escape Technique, ang limitasyon lang na higit pa sa mga butterfly micro steps ay sapat na para malampasan ito. Kung hindi lang dahil sa pag-aalala ni Terence na hindi na muling matibay ang kanyang Yuan spirit matapos maging ilusyonaryo, baka nilabanan na lang niya ito ng harapan. Patuloy na kumikislap ang mga kidlat at tinatamaan ang katawan ng dakilang matanda. Bagamat hindi ito nagdulot ng malaking pinsala, tuluyan nitong sinampal ang mukha ng dakilang matanda. Para itong hinahabol ni Terence ang matanda at sinasampal ito sa mukha. Hindi mabigat ang bawat sampal, pero malakas at malinaw, at ang pinsala sa puso ay mas matindi kaysa sa pinsala sa katawan. Wala nang ibang pagpipilian si Terence. Gusto niyang tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon, ngunit hindi siya naglakas loob na gumamit ng anumang kasanayan na napakalakas. Natatakot siyang baka ang kanyang essence spirit body ay magdusa at biglang bumagsak. Kaya naman, gusto niyang gamitin ang paraang ito para galitin ang matandang lalaki at mabaliw ito. Saka lamang niya matatalo ang kalaban sa isang galaw. Nababaliw na nga talaga ang matandang lalaki. Hindi niya akalain na ang isang nakababatang minamaliit niya ay magdadala sa kanya ng ganito kalaking kahihiyan. Bata! Siguradong patay ka ngayon. Namumula ang mga mata ng dakilang matanda, at ang aura sa buong katawan niya ay biglang sumigaw. Diretso siyang sumigaw at ginamit ang kanyang trump card martial technique, isang grupo ng mga lobo ang lumulunok sa buwan. Ang marahas at purong chi ay sumulpat sa paligid, ikinulong ang espasyo sa paligid niya.
Ang mga super limit butterfly microsteps ni Terence ay lubhang nalimitahan. Hindi lang iyon. Sa loob ng Zinchi, sunod-sunod na lumitaw ang mga parang buhay na puting lobo. Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila. Ang Zinchi pa lamang na ginamit sa pagpapanatili ng grupo ng mga lobo na ito ay labis ng nakakagulat. Tila galit na galit ang dakilang matanda. Tunay na manifestasyon ng chi, na papaligiran ng mga lobo. Agad na naramdaman ni Terence ang pagtaas ng presyon. Isang pagkakamali lang at babagsak ang kanyang essence spirit. Tingnan natin kung saan ka makakatakbo. Tiyak na wawasakin kita ngayon. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng punong elder at tumawa. Ikinumpas niya ang kanyang braso at daan-daang purong enerhiyang puting lobo ang sumugod kay Terence mula sa lahat ng direksyon. Patong-patong silang sumalakay, sinisigurado na aatakihin si Terence ng kahit 10 puting lobo kahit anong paraan niya iwasan. 7,005. Kahit gaano pa karaming lobo ang mayroon, lobo pa rin sila. Sa harap ng isang tunay na dragon, wala silang pinagkaiba sa mga aso. Hindi umiwas si Terence, bagkus ay tumawa siya ng malamig habang pinapaikot niya ang kanyang purong chi at ginagamit ang kanyang kasanayan. Hugis Dragon balak pumatay ng 5 elemento. Isang 5 kulay na banal na dragon ang umikot at umikot, agad na binaligtad ang mga ulap at ulan. Direkta nitong pinunit ang 8 puting lobo na pinakamalapit dito, na ginagawang tunay na enerhiya muli ang mga ito at nagkalat sa lahat ng direksyon. Nagulat ang matanda, hindi niya inakalang magkakaroon pala si Terence ng katulad na kasanayan sa kanya, isang kasanayang kayang baguhin ang kanyang chi sa pisikal na anyo, at mukhang mas malakas pa ito. Seryoso ang ekspresyon ng Din, at hindi niya napigil ang tumango sa sarili. Gaya ng inaasahan, hindi pinalad si Terence na mapatay si Yungming, mayroon siyang lakas para suportahan ito. Bilang isang nakamasid, alam ng Din na malakas ang intensyong pumatay ng dragon ni Terence, ngunit hindi rin mahina ang mga lobo na lumulunok ng buwan ng Grand Elder. Gayunpaman, ang purong enerhiya ng punong Elder ay nahati sa daan-daang puting lobo, na nagbigay sa kanya ng mas malaking kalamangan sa pagkontrol sa lugar at pag-atake. Wala siyang laban kay Terence sa isang one-on-one na laban. Ang purong chi ni Terence ay lubos na pinaikli, at ang isang 5 kulay na banal na dragon ay ilang beses o kahit 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa sinumang puting lobo. Natural, madali para sa kanya na makagalaw sa wolf pack, walang pinagkaiba sa isang tigre na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa. Magaling na bata, ang galing mo. Hindi ko akalain na mapipilit mo pala ang Panginoong ito sa hakbang na ito. Sumanghal ang unang matanda at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Kasakiman na lumalamon ng kaluluwa. Halos 100 puting lobo ang agad na nagtipon sa kanyang sigaw, at nagsanib puwersa bilang isang malaking hari ng lobo na kulay pilak-abo. Ang mga problemang nakikita ng dekano ay natural na nakita ng dakilang matanda, kaya agad siyang tumugon. Nagkagat sa ere ang hari ng lobo na kulay pilak-abo at ang 5 kulay na banal na dragon ni Terence, at sila ay nasa isang patagong laban. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Medyo pangit ang mukha ni Terence. Hindi niya ginamit ang buong lakas niya dahil hindi masyadong matatag ang kaluluwa niya. Kung gagamitin niya ang buong lakas niya, maaari siyang lumunin anumang oras. Kailangan niyang mag-ipon ng enerhiya para masiguro ang katatagan ng kanyang kaluluwa. Ngunit ang dakilang matanda ay hindi isang ordinaryong kalaban. Isa siyang ganap na tagapagtatanim na humahati ng dagat. Nagpigil si Terence, at ang hugis dragon na 5 elementong may intensyong pumatay ay hindi nakadaig. Hindi lang iyon, kundi sa paglipas ng panahon, unti-unti silang naging pantay-pantay tungo sa bahagyang kawalan. Bro, kung mayroon ka pang ibang paraan, bilasan mo at gamitin mo na. Kung hindi, wala na tayong ibang pagkakataon. Tumawa ng malakas ang matandang matanda. Sa wakas ay nagwagi na siya, at agad siyang nakaramdam ng tuwa. Nasabi ko na ang isang junior na tulad mo na hindi nakakaalam ng kalawakan ng langit at lupa ay malaon o madali ay masisira ng sarili mong kamangmangan. Nagtataka ang mga nakapalibot na tao kung kailan ito sinabi ng matandang lalaki. Maaari kayang masyado akong nagambala para marinig ito. Ngumiti si Terence nang may pangungutya habang nabubuo ang bola ng mga super refinement fire missile sa bawat palad niya. Matapos ang mahabang pag-aantala, sa wakas ay matagumpay niyang natapos ang 2 super peel-fire missiles. Sapat na siguro iyon para harapin ang dakilang matanda.
Kung gusto mo, ipapakita ko sa iyo ang iba ko pang mga pamamaraan. Pagkasabi ni Terence noon, ang super pill firebomb sa kaliwang kamay niya ay parang kidlat na bumaril patungo sa matanda. Natakot ng husto ang matandang lalaki. Ang malabulatong bagay na iyon ay walang pakundangang umatake gamit ang isang mapanirang aura. Kung siya ay matamaan, malamang na malubha ang kanyang pinsala kahit hindi siya mamatay. Kapag malubhang nasugatan siya, natural na madali siyang mapapatay ni Terence. Bakasyon. Sa kritikal na sandaling ito, isang mahabang sibat ang lumitaw sa kamay ng unang elder. Mabilis na umikot ang dulo ng sibat at sinaksak ang Super Alchemy Fire Missile, sinusubukang gamitin ang isang sandata upang harapin ang Super Alchemy Fire Missile ni Terence. Sumabog. Napangiti si Terence nang marinig ang salitang, sumabog. Sumabog ang Super Pill Fire Missile bago pa man ito mahawakan ang dulo ng sibat. Siyempre, lahat ng kapangyarihan ay nakatuon nakatatanda, si Terence na ngayon ang may perpektong kontrol sa direksyon ng pagsabog, at walang lugar para sa pagkakamali. Ang umiikot na dulo ng sibat ay tumagos sa sumasabog na shockwave ng Super Pill Fire Missile, ngunit 10 hanggang 20% lamang nito ang na-neutralize. Ang natitira ay dumaan sa dulo ng sibat at patuloy na umatake sa dakilang matanda. Natatarante ang matanda habang sinusubukang ipagtanggol ang sarili, ngunit ang isa pang Super Alchemy Fire Missile ni Terence ay lumilipad na pataas. Kasunod nito, sumabog ang unang bomba sa katawan ng dakilang matanda. Maraming mga pandepensang gamit ang nabasag hanggang sa ang huli ay naging abo. Hindi nakayanan ng dakilang matanda ang gayong pag-atake, at agad siyang dumura ng isang bibig na puno ng dugo. Sa daan patungo sa mundo ng mga patay, mag-ingat ka. Bulong ni Terence sa sarili habang pinapanood ang matanda na nagiging isang tumpok ng abo matapos iluwa ang lahat ng dugo. Hindi ganoon kadaling labanan ang kapangyarihan ng Super Pill Fire Missile. Hindi ito matatapos sa pamamagitan lamang ng pagluwa ng isang subo ng dugo. Nanlaki ang mga mata ng Dean sa hindi makapaniwala habang nakatingin sa lugar kung saan naroon ang matandang lalaki. Ang taong pumipigil sa kanya. Nawala ba ng ganoon na lang? Tiningnan ng Dean ang kalmadong mukha ni Terence at napagtanto niyang minamaliit niya ito. Akala niya ay nasobrahan niya ang pagpapahalaga sa kabilang panig, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pala iyon ang nangyari. Ang pagbugbog sa matanda ng napakadali, at pagkatapos ay ang pagpatay sa kanya ng napakadali. Alam ng Dean na kung gugustuhin siyang patayin ni Terence, mas madali at mas kaaya-aya ito. Ang hindi niya alam ay nagkukunwari lang si Terence na parang wala siyang pakialam, pero alam niya ang pinagdadaanan niya. Sinubukan niyang huwag gumamit ng kahit anong makapangyarihang skills, pero masakit pa rin ang laban nila ng nakatatanda. Sa sandaling ito, ang essence spirit body ni Terence ay nasa isang marahas na kaguluhan, at halos hindi niya mapanatili ang katatagan ng ibabaw ay nakakuha ng lahat ng atensyon ni Terence. Sa pamamagitan ng pagpatay sa mensahero sa bundok, pagpatay sa dakilang matatanda, ipinakita ni Terence ang kanyang lakas at pangangibabaw. Kung makikita ng mga tao na mahina siya, agad nila siyang papatayin sa ngalan ng paghihiganti upang ipakita ang kanilang katapatan sa pamilyang Larkins. Ang makadiyos na kakayahan ni Hero Linford ay tunay ngang karapat-dapat sa kanyang reputasyon. Pinigilan ng punong guro ang pagkagulat sa kanyang puso at ngumiti ng may pinong pag-alala. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ang usapin ni Minerva ay inayos ng matandang pinuno upang mapasaya ang angkan ng mga Larkins. Hindi pa ako sumasang-ayon dito, ngunit hindi ako kasing lakas niya, kaya walang saysay ang aking mga salita. Ngayon, nagpapasalamat kami na tinulungan kami ni Hero Linford na iligtas ang aming mga estudyante. Galit na galit ang mga tao mula sa pangkat ng unang elder, ngunit dalawang magkasunod na tao ang napatay ni Terence, at ang kanyang kapangyarihan ay nasa tugatog nito. Walang nang-ahas na guluhin si Terence, at tanging ang matalim na tingin lamang ang kanilang natatanggap sa Dean, perpektong ipinapakita kung ano ang ibig sabihin ng magalit ngunit hindi nangangahas na magsalita. Sa mga sumunod na araw, malamang naaalisin ng dekano ang mga miyembro ng pangkat ng dakilang matanda. Kung hindi sila susuko at magpapatira pa, mapapapaalis lamang sila sa paaralan. O kaya naman ay maaari silang maghanap ng mga Larkins para suportahan sila, at maging bagong kinatawan ng mga Larkins sa paaralan.
Ang kailangan lang ay kailangang patayin si Terence ng mga Larkins. Kung hindi, walang makakagarantiya ng kanilang sariling buhay. 7,006. Dean, hindi mo na kailangang sabihin pa. Hindi normal ang relasyon ko kay Minerva, at kung sino man ang unang gustong humawak sa kanya ay dapat magtanong kung ako, si Terence, ay papayag o hindi. Hindi ito para sa kapakanan ng Morningstar Mystic Division. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, sinusubukang umakto na parang walang nangyari. Kahit ano paman, nalampasan na ni Hero Linford ang isang itim na tupa para sa ating Morningstar Mystic Division. Mula ngayon, si Hero Linford ay magiging isang marangal na panauhin ng ating dibisyon. Kahit kailan ka dumating, tatanggapin ka ng matandang ito ng may paggalang. Lubos na magalang ang dekano kay Terence, at binanggit pa niya ang tungkol kay Larkins, tungkol naman sa tirahan ng gobernador, ako na ang bahala. Kahit na pinipigilan ng pamilya Larkins ang paaralan natin, tiwala pa rin ako na haharapin ang epekto nito. Huwag kang mag-alala. Wala talagang pakialam si Terence sa mga sinabi ng Dean, wala talagang silbi ang mga yan. Kung kapaki-pakinabang lang ito, hindi sana madadala sa pagyayabang ang usapin ni Minerva. Maaari lang niyang panatilihin ang kanyang opinyon at hindi to tutulan. Dahil sa pagiging mapang-ipong ng pamilyang Larkins, malamang ay hahanapin nila si Terence para maghiganti pagkatapos nilang matanggap ang balita. Kung darating ang Dean, malamang ay maituturing siyang kasabwat. Kung gusto akong hanapin ang gulo ng Larkins clan sa kabundukan, sige lang, grupo ng mga payaso. Huwag kang mag-alala, Principal. Hanggat maglakas loob silang lumapit, ako ang mananagot sa kahihinatnan. Tinanggihan ni Terence ang pabor ng Dean sa malalim na boses, ipinapakita ang kanyang lakas. Habang humihina siya, lalo niyang hindi maipakita ang kanyang kahinaan. Hindi takot si Hero Linford sa mga Larkins, pero mas mabuting mapatay ang mga kaaway kaysa panatilihin silang buhay. Mas mabuti kung mamumuhay tayo ng mapayapa. Muling nagpayo ang direktor ng ospital at saka binago ang kanyang tono. Pag-uusapan natin ito mamaya. Bihira lang pumunta ang batang bayaning si Linford sa ating akademya. Dapat gumanap ang matandang ito bilang isang mabuting punong abala at malugod na tinatanggap ang batang bayaning si Linford. Batang bayani, sumunod ka sa akin. Salamat, Dean. Gayunpaman, pagod na pagod ako sa mahabang paglalakbay. Gusto ko sanang pumunta sa kuweba ni Minerva para magpahinga sandali. Patawarin mo ako. Ang pagtanggi ni Terence sa imbitasyon ng dekano ay nagbigay ng impresyon na naghahanap siya ng dahilan para makipagkita kay Minerva. Hindi na nakapagtataka. Matagal nang hindi nagkikita ang binata at babae. Natural lang, mas mahalaga ito kaysa sa pakikipagkainan sa direktor. Nagpakita rin ang direktor ng ekspresyon ng pag-unawa. Kasalanan ng matandang ito kung bakit hindi siya naging maalalahanin. Matagal nang hindi nagkikita sina Hero Linford at Minerva. Dapat muna silang magkwentuhan at magpahinga ng maayos. Hindi ka naiistorbohin ng matandang ito. Pagkatapos magpahinga ni Hero Linford, babalik ako para aliwin ka. Napakaunawain at mataktika ng direktor ng ospital. Pagkatapos niyang magsalita, pinaalis na niya ang iba pang mga taong walang kaugnayan sa kanya. Gustong-gusto talagang makausap ni Junwoo si Terence, pero dahil sabik na si Terence na makilala si Minerva, hindi na niya ito ginulo. Kung tungkol sa kung masasaktan ba niya ang pamilyang Larkins dahil dito, hindi naman ito masyadong mahalaga. Tutal, maaaring pumili si Junwoo na magtapos at umalis anumang oras. Sa pinakamahaba, maaari siyang pumunta sa ibang rehiyon ng kabundukan. Tuwang-tuwa si Minerva. Biglang lumitaw si Terence sa oras ng kanyang panganib at inalagaan ang unang elder at ang Larkins messenger. Bagamat hindi pa lubusang naalis ang nakatagong panganib, sapat na ito para maantig si Minerva. Sinabi ni Terence na gusto nitong pumunta sa kuweba nito para magpahinga, kaya syempre, wala siyang dahilan para tumanggi. Pagkatapos makabalik sa kuweba ni Minerva at maisara ang hanay ng depensa, gumuho ang sinaunang espiritu ni Terence bago pa man siya makapagsalita. Hindi na niya ito napigilan kahit isang segundo pa. Nagulat si Minerva. Ang kanyang magandang mukha ay agad na namutla. Terence, anong problema? Minerva, huwag kang matakot. Medyo nasugatan lang ako at kailangan kong magpagaling muna.
Huwag kang mag-alala. Sinubukan ni Terence na pakalmayan si Minerva sa kanyang sinaunang estado ng espirito para hindi ito matakot, malapit na akong matapos. Dito ka lang at huwag kang lalabas. Bago pa man siya matapos, hindi na nakatiis si Terence. Pakiramdam niya ay mawawala ang kanyang espirito kung magsasalita pa siya ng ilang salita, kaya't naglaho siya sa espasyo ng Jade at ginamit ang puno ng pagpapalakas ng kaluluwa at sanga ng pagtitipon ng espirito upang makabawi. Bukod pa rito, ang pag-inom ng mga tableta ay isang mahalagang kawing din. Kung gusto niyang muling paigtingin ang kanyang sinaunang espirito sa lalong madaling panahon, maaari lamang niyang gamitin ang paraang ito ng pagpapawi ng kanyang uhaw gamit ang lason. Lumitaw ang malamulto sa tabi ni Terence at walang magawang tumingin sa kanya, hindi siya Jin ang bala. Kapag nagpatuloy ito, magpapakamatay talaga si Terence. Hindi talaga alam ng Molditang yun ang sasabihin. Maya-maya, medyo gumana na rin ang pakiramdam ni Terence. Tiningnan niya ang multo at mapait na ngumiti, "Senior Ghost, pinag-alala na naman kita. Ano ba ang dapat ipag-alala? Hindi ba dapat ikaw ang nag-aalala?" Sumanghal ang kakilakilabot na bagay, at ang tono nito ay labis na hindi nasisiyahan. Malinaw na alam niya ang sarili niyang kalagayan, ngunit pinilit pa rin niya ang sarili na umatake. Talagang hindi siya takot sa kamatayan. Alam ko rin na kung magpapatuloy ako ng ganito, mabilis talaga akong matatapos. Pero kapag dumating ang panahon, paano ako, Atres? Nagkibit balikat si Terence nang walang magawa, napilitin si Minerva ng ganito, at kung wala akong gagawin, dapat ko na lang ba siyang panoorin na kunin? Kung gayon ay mas mabuting mamatay ka na lang ng maaga. Matagal nang nasa kay Terence ang malademonyo na bagay na iyon, at natural lang na alam niya ang personalidad ni Terence. Hindi naman kakaiba na isugol niya ang buhay niya para protektahan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Kalimutan mo na, tinatamad na akong magmalasakit sa'yo, gawin mo ang gusto mong gawin. Sa pinakamalala, matatapos ka na, mamamatay kasama mo ang matandang ito. Humahajijek ang multo at naiwan si Terence. Kung mamamatay si Terence, maaaring wala ng Jade Space. Maaaring mabuhay pa ang bagay na iyon, ngunit malinaw na ang paninindigan nito, kung mamamatay si Terence, hindi na ito mabubuhay pa. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng kaunting pag-aalinlangan si Terence bago siya tuluyang sumuko, at hindi niya basta-basta mapapatay ang sarili. Sa labas ng espasyo ng Jade, si Minerva ay parang langgam sa mainit na kawali, tumatakbo ng paikot sa loob ng kuweba. Talagang kinatatakutan niya ang biglaang pagkawala ni Terence. Kung hindi dahil sa huling dalawang salita ng pang-aaliw, malamang ay namatay na sana si Minerva sa pagkabalisa. Gayunpaman, ang pagkawala ni Terence ay labis na nagpahirap kay Minerva. Patuloy na lumilipad ang kanyang isipan, sinusubukang hulaan kung ano ang nangyayari kay Terence. Parang isang taon talaga ang bawat segundo. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas, ngunit sa wakas ay muling lumitaw si Terence. Ang mabigat na bato sa puso ni Minerva ay tuluyang bumagsak sa lupa. "Terence, kumusta ka? Ayos ka lang ba?" Nang makita niya si Terence, agad itong sinugod ni Minerva, ngunit nang malapit na niyang lapitan si Terence, bigla siyang tumigil, natatakot na saktan niya ulit si Terence, "Ikaw. Ayos ka lang ba?" Ngumiti si Terence at hinaila si Minerva papasok sa kanyang mga bisig. Namula si Minerva, ngunit hindi siya napigilan. Humiga siya sa malapad na dibdib ni Terence, dinadama ang ginhawa at seguridad. "Ayos lang ako, wala na akong magagawa pa." Tumawa ng malakas si Terence, itinatago ang pag-aalala sa kanyang puso. "Ayos ka lang, at ayos lang din ako. Mabuti na lang at ayos lang ang lahat. Manam. Mabuti naman." Nagpakita si Minerva ng isang masayang ngiti at marahang pamulong. "Tama, anong problema kay Melissa?" Naalala ni Terence ang hindi niya natapos. "Magkasama kayong pumunta sa Mystic Division C area, bakit wala kayong balita tungkol sa kanya?" 7,007. Bahagyang nagbago ang mukha ni Minerva. Itinaas niya ang kanyang ulo mula sa mga bisig ni Terence, hindi alam kung saan magsisimula. Matapos maingat na ayusin ang kanyang mga salita, sinabi ni Minerva, nang una siyang dumating sa academy, si Melissa ay tinanggap bilang isang disipulo ng isang misteryosong tao.
Noong panahong iyon, akala ko iyon na ang kanyang kapalaran, ngunit wala nang balita tungkol sa kanya pagkatapos noon. Nagtanong-tanong na ako, ngunit wala nang balita. Tila sinisisi ni Minerva ang sarili niya dahil sa hindi pag-aalaga kay Melissa. Noong una, wala akong pakialam, iniisip ko na pinahahalagahan siya ng amo ni Melissa at pinilit siyang mag-cultivate ng palihim, pero ang mga nangyari kamakailan ay nagdulot sa akin ng pagdududa. Marahil ay hindi talaga sumali si Melissa sa sekta ng kung sinong amo. Ang mga tinatawag na kamakailang pangyayari ay tumutukoy sa angkan ng Larken sa rehiyon ng kabundukan at sa dakilang nakatatanda na nagsabuatan upang piliting magpakasal si Minerva. Sa ganitong masamang sitwasyon na nangyayari, talagang nagkaroon kaya ng pagkakataon si Melissa. Kumunat ang noo ni Terence. May dahilan kung bakit nag-aalala si Minerva. May espesyal na katawan si Melissa na parang espongha, at kung may makakakita sa kanya, hindi magiging maganda ang lahat. Minerva, sa paaralan ninyo, bukod sa dekano at sa dakilang elder, sino pa ang may sapat na lakas para tanggapin si Melissa bilang disipulo? May hinala si Terence, ngunit kailangan pa rin niyang mag-ingat. Maliit ang posibilidad, ngunit may posibilidad pa rin na talagang nasa ilalim ng pangangalaga ng isang amo si Melissa. Mayroon ngang isa o dalawa pang misteryosong eksperto sa nawasak na dagat. Kadalasan, kakaunti ang balita tungkol sa kanila at halos hindi sila sumisipot. Gayunpaman, mababa ang aking katayuan, at walang magsasabi sa akin kahit gusto ko pang magtanong tungkol sa kanila. Medyo nalungkot si Minerva. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit siya nagpursigi sa paglilinang upang mapabuti ang kanyang sarili. Tanging sa pamamagitan lamang ng sapat na awtoridad niya mapoprotektahan ang kanyang sarili at malalaman kung nasaan si Melissa. Naiintindihan ko na ngayon. Mukhang kailangan ko nang tanungin ang prinsipal ninyo tungkol sa bagay na ito. Naniniwala akong hindi niya ako tatangjing harapin at sadyang itatago ang bagay na ito sa akin. Tumigas ang mga mata ni Terence, kung talagang itinago ng Dean ang impormasyon tungkol kay Melissa, wala siyang pakialam kung turuan pa niya ito ng leksyon. Tama, alam na alam ng Dean kung nasaan si Melissa. Hanapin natin siya agad. Hindi na makapaghintay si Minerva. Matagal na niyang hinahanap si Melissa, at ngayon, sa wakas ay mahahanap na niya ito. Ayaw na niyang maghintay pa. Walang gaanong oras si Terence, at nag-aalala siya para kay Melissa, kaya hindi siya tumutol. Umalis siya sa kuweba kasama si Minerva at nagtungo sa bundok ng dekano. Malalim na ang gabi, at nang matagpuan ng dalawa ang dekano, nalaman nilang nakapaghanda na ito ng piging, naghihintay na dumating sina Terence at Minerva. Halatang may nakapagsabi na sa kanila na umalis na sa kuweba sina Terence at Minerva. Nakapagpahinga ka ba ng maayos, batang bayaning si Linford? Naghanda na ng alak ang matandang Panginoon na ito, naghihintay sa pagdating ng batang bayani. Tumawa ng malakas ang Dean at personal na pinapasok sina Terence at Minerva sa sala, at umupo ayon sa kani-kanilang posisyon. Kumain na tayo at magkwentuhan. Ang saya uminom kasama ang batang bayaning si Linford. Masyado kang mabait, Dean. Nahihiya ako. Napahawak si Terence sa kanyang mga kamay nang may pagpipigil at hindi na nagpatuloy sa kanyang mga pakikisalamuha. Diretso na siya sa punto at binanggit si Minerva, hindi pa lubusang neresolba ang problema ni Minerva. May masasabi ka ba, Direktor? Prangkang tao si Hero Linford, hindi na itatago ng matandang ito. Ibinaba ng punong guro ang tasa ng alak na nasa kanyang kamay at umiling ng may mapait na ngiti. Makapangyarihan ang rehiyon ng kabundukan, at ang angka ng Larkens ay mapang-api. Sa totoo lang, ang ating akademya ay walang kakayahang lumaban sa angkan ng Larkens. Malamang ay nakarating na ang balita ngayon sa rehiyon ng kabundukan. Maaaring papunta na ang angkan ng Larkens sa akademya. Tumanggaw si Terence, inaasahan na ito. Tutal, maraming tao sa academy ang malapit sa pamilyang Larkens. Kahit nagustuhin pa ng prinsipal na manahimik, imposibleng mangyari iyon. Bukod pa rito, matagal nang hindi bumabalik ang mensahero ng pamilya Larkens. Kahit walang magbunyag ng balita, tiyak na malalaman ng pamilya Larkens na may nangyaring mali. Hero Linford, patawarin mo ako sa pagiging prangka. Kahit na makapangyarihan ka, mahina ka pa rin kumpara sa pamilyang Larkens.
Ang pinakamahusay na paraan para malutas ang problemang ito ay ang maghanap ng mga makapangyarihang tao na tutulong sa iyo. Hindi ito sinabi ng malakas ng Dean, ngunit alam ni Terence na isa itong banayad na paalala kay Terence na oras na para maghanap ng isang malakas na tulad ni Yuntian para humingi ng tulong. Kung tungkol naman sa paaralang lumilipad, talagang mas malakas sila kaysa sa paaralang pang Morning Star o Mystic, ngunit inakala ng Dean na wala silang pagkakataong kalabanan ang pamilyang Larkins, at hindi bibigyan ng pamilyang Larkins ng kahit anong mukha si Aaron. Punong guro, lagi ko kayong naririnig na pinag-uusapan ang pamilyang Larkins. Dahil lang ba sa magaling sila sa alchemy kaya nila pinipigilan ang paaralan ninyo? Kumunat ang noo ni Terence, hindi maintindihan ang nangyayari. Magaling na siya sa paggawa ng mga elixir, lalo na ang kanyang amo na si Zhang Liju. Hindi niya man lang nakitang sakupin ni Zhang Liju ang Sky Class Island dahil dito. Iba ang maging mahusay sa alchemy. Isa pang mahalagang dahilan ay ang pamilyang Larkins ay mayroong isang makapangyarihang hukbo ng mga spirit beast na hindi madaling harapin. Seryoso ang ekspresyon ng punong guro habang maingat na nagsasalita. Sa totoo lang, kung ipapadala ng pamilyang Larkins ang hukbong ito ng mga espiritong halimaw, hindi magiging mahirap sirain ang ating kolehiyo. Kaya naman nasupil nila ang ating akademya sa madilim na rehiyon ng kabundukan. Anong hukbo ng mga espiritong halimaw ito? Napakalakas nila. Nagulat si Terence. May hukbo ba ang isang spirit beast sa Timog Kontinente? Para matawag na legend, dapat ay marami sila. Dapat ay makapangyarihan at mayaman ang pamilyang Larkins para makapag-alaga ng ganitong legion ng mga spirit beast. Para patayin ang hukbo ng mga groundhog. Pero hindi ito isang ordinaryong groundhog na pumapatay, kundi isang pinahusay at na-upgrade na bersyon ng pagpatay sa mga groundhog. Napakalakas nito, at mas nakakatakot pa ito kapag ginamit sa mga labanan ng grupo. Naging pangit ang ekspresyon ng prinsipal nang mabanggit ang hukbo ng mga espiritong halimaw ng pamilyang Larkins. Tila mayroon siyang natitirang takot, hindi madaling mapakilos ang hukbong ito. Kapag nagamit na ito, magiging isang hit kill lang ito. Nanginig ang bibig ni Terence. Alam niya ang tungkol sa pagpatay ng mga groundhog, ngunit wala silang gaanong lakas sa pag-atake. Hindi niya alam kung ano ang magiging hitsura ng na-upgrade na bersyon. Dean, nakita mo na ba ang pagpatay sa hukbo ng mga groundhog na ito? Wala talagang pakialam si Terence sa hukbo ng spirit beast, pero nagtanong pa rin siya. Sa kanyang palagay, gaano man kalakas ang hukbong groundhog, mas makapangyarihan pa kaya sila kaysa sa tide ng daga na lumulunok ng araw. Matapos masaksihan ang kabuktutan ng daga na lumulunok ng araw, hindi na malaking problema ang pagpatay sa mga daga na groundhog. Hindi ko pa ito nakita ng sarili kong mga mata. Narinig ko lang ito. Sinasabing ang angka ng Larkin sa rehiyon ng kabundukan ay sinalakay ng mga kaaway minsan, at ang sitwasyon ay hindi naging positibo. Pagkatapos, nagpadala ang angka ng Larkins ng isang hukbo upang patayin ang mga groundhog, at agad na nabaligtad ang sitwasyon. Ang mga sumasalakay na kaaway ay tuluyang natalo. Seryosong pinaalalahanan ng dekano si Terence, batang bayani Linford, huwag mong maliitin ang hukbong ito ng mga groundhog. Gaano ka man kalakas, hindi ka makakatakas sa alon ng mga groundhog. 7,008. Salamat sa paalala mo, punong guro. Mag-iingat ako. Mas alam ito ni Terence kaysa sa Dean, naranasan na niya ang matinding pagsubok noon, at mas alam niya ito kaysa kaninuman. Ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay bilang pasasalamat bago nagtanong, may kaibigan ako, isa siyang babaeng pumunta sa Mistiko na rehiyon kasama si Tao. Ang pangalan niya ay Melissa, at dinala siya noong pumasok siya sa inyong Morning Star Mystic Division School. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan siya, Dean? Dumilim ang mukha ng Dean nang mabanggit si Melissa. Pagkatapos mag-isip at mag-usap sandali, marahang bumaantong hininga ang punong guro. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung nasaan si Melissa ngayon. Anong nangyayari? Nagbago ang mukha ni Terence, kahit ang Dean ay hindi alam kung nasaan si Melissa. Hindi naman siguro sinasadyang itago ito ng matandang ito, di ba? Kumalma ka, batang bayani Linford. Hayaan mong ipaliwanag ko. Mabilis na inalo ng dekano si Terence, talagang natatakot siyang biglang sumabog si Terence.
Dahil ang unang elder ang halimbawa, hindi talaga nang ahas ang dekano na saktan si Terence. Magsalita ka naman, Direktor, nakikinig ako. Malamig na napabuntong hininga si Terence habang nakatitig sa Dean na nagparamdam ng kilabot sa kanyang likod. Isa siyang taong walang lakas ng loob, kung hindi ay hindi sana siya napigilan ng dakilang matanda. Wala akong ginawa tungkol doon, kaya mayroon lamang akong magaspang na ideya. Ang Grand Elder ang nagayos nito noong unang pumasok si Melissa sa paaralan. Bumantong hininga ang Dean at nagsimulang magkwento. Nang taong iyon, nang pumasok ang mga bagong estudyante sa paaralan, pumunta sa paaralan ang Panginoon ng rehiyon ng bundok, kasama ang dakilang matanda. Nagkataong nakita niya si Melissa, at pagkatapos ay dinala siya palayo ng dakilang matanda. Dean, sinasabi mo ba na si Melissa ay talagang kinuha ng Panginoon ng bundok? Kumunat ang noo ni Terence. Akala niya ay pinili si Melissa ng isang maestro sa paaralan, ngunit ang Panginoon ng bundok ang sangkot. Komplikado ito. Napakatagal na, at si Melissa ay nasa kamay ng pamilyang Larkins. Nasa panganib ba siya? Hindi ako sigurado dyan, dahil may isang misteryosong lalaki na nakasuot ng kulay abong sambrerong kawayan sa tabi ng Panginoon. Hindi siya kamukha ng tagapaglingkod ng Panginoon. Kinurot ng Dean ang kanyang baba habang sinusubukang alalahanin, ito ay isang pambihirang pagkakataon upang bumuo ng isang magandang relasyon kay Terence, at kasabay nito, linisin ang kanyang sariling pangalan. Wala ako sa kanila noong mga panahong iyon, ngunit narinig ko na ang lalaking may kulay abong sambrerong kawayan ang gustong kunin si Melissa bilang kanyang disipulo, at hindi ko alam kung iyon ang plano niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, may mali. Isang kulay abong sambrerong kawayan. Bakit parang pamilyar iyon? Kung isasantabi ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking may kulay abong sombrerong kawayan, walang duda na si Melissa ay kinuha ng angkan ng mga Larkins. Matagal nang walang balita, at kahit ano paman, kailangan niyang pumunta sa angkan ng mga Larkins. Hero Linford, medyo nasa problema ang pamilya Larkins. Natatakot ako na hindi magiging madali para sa iyo na malaman ang tungkol kay Melissa. Nag-aalangan na sabi ng direktor ng ospital. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon para palakasin ang loob nito, mas makakabuti kung may mas maimpluwensyang tao na darating sa pamilya Larkins. Hiniling pa rin ng dekano kay Terence na humingi ng tulong kay Yuntian. Sa tulong ni Yuntian, maraming bagay ang magiging mas madali. Sa huli, natatakot pa rin ang direktor sa paghihiganti ng pamilya Larkins. Kung ang mensahero ay papatayin, ang matandang malapit sa bahay ni Larkins ay mamamatay din. Maaaring umalis na lang si Terence, ngunit ang kolehiyong nasa klase ng Morning Star Mystic ay kailangang magpatuloy sa pag-iral sa bundok. Huwag kang mag-alala, Dean. Alam ko ang ginagawa ko. Bahagyang tumango si Terence. Alam niya ang iniisip ng Dean, pero problema iyon ang babae niya. Hindi angkop na humingi ng tulong kay Yuntian. Tumawa ng tuyo ang Dean at casual na sinabing mabuti naman, ngunit hindi na siya nagsalita pa. Sa sandaling ito, may pumasok upang magulat, Dean, may sulat mula sa tahanan ng mga lord sa kabundukan na maaari mong basahin. Pagkatapos niyang magsalita, iniabot niya ang isang sulat sa direktor gamit ang dalawang kamay. Ang ating akademya at ang mansyon ng gobernador ay may maliliit na lumilipad na spirit beast na responsable sa paghahatid ng mga sulat. Sa tingin ko ito ang reaksyon ng pamilya Larkins pagkatapos nilang matanggap ang balita. Kinuha ng Dean ang sobra at nagpaliwanag kay Terence bago ito binuksan. Kung gusto ni Terence na makita ang laman ng sulat, kailangan lang niyang gamitin ang kanyang spirit sense para mabasa ito, pero ayaw niya. Hihintayin niya na matapos ang sasabihin ng Dean. Kinuha ng Dean ang sulat at binuksan ito. Mabilis niya itong binasa at agad na nagpakita ng mapait na ngiti. Hero Linford, natanggap na nga ng mga Larkins ang balita at inutusan nila akong ibigay ang mamamatay tao. Pakitingnan naman. Habang nagsasalita siya, isang agos ng purong chi ang bumalot sa sulat at nagpalutang nito kay Terence, na nagpapakitang gilas na siya ay mapagbigay at hindi magbabalak laban kay Terence. Tumango si Terence at kinuha ang sulat. Simple lang ang nilalaman, ngunit ang mga salita ay malupit at mayabang. Isa nga itong utos sa dekano na pabagsakin si Terence at ipadala ito sa estate ng gobernador upang humingi ng tawad.
Ang mga taong hindi nakakaalam ay mag-iisip na ang prinsipal ng isang Morningstar Mystic Class Practitioners College ay isang alipin ng pamilyang Larkins, isang taong maaaring pagalitan at ipahiya ayon sa gusto niya. Bukod doon, ang huling bahagi ay ang banta na kung hindi makikinig ang punong guro sa mga utos, parurusahan sila ng pamilya Larkins. Hehe. Ang angkan ng mga Larkins sa rehiyon ng kabundukan ay talagang mapang-api. Para sa isang malaking bagay na ito, isang piraso lang ng papel ang ipinadala nila at hindi man lang nag-abalang magpadala ng kahit isang tao. Masyadong kumpiyansa. Hindi napigilan ni Terence ang pagtawa ng malamig. Hindi pa nga niya sinasabing gagantay siya kay House Larkins, tapos gusto pa nilang ipadala siya ng Morningstar Mystic Division School sa pinto nila. Nakakatuwa naman. Direktor, ano ang mga plano mo? Naghahanda ka na bang sundin ang mga tagubili ng pamilyang Larkins? Pinagpag ni Terence ang sulat at tumingin sa Dean ng may ngiti. Bagamat tila napakamapagbigay ng Dean dahil sa kanyang mahiyain na karakter, hindi magiging katakataka kung magbabago ang kanyang isip. Hero Linford, anong sinasabi mo? Kahit gaano pa ako kasama, hindi ko gagawin ang ganoong kasuklam-suklam na bagay sa kaibigan ko. Maaaring malakas ang House Larkins, pero hindi talaga ako takot sa kanila. Kung sakaling lumala pa ang sitwasyon, ililipat na lang natin ang Morningstar Mystic Class School sa ibang bundok. Medyo nakakapangilabot ang unang dalawang pangungusap ng Dean, pero sa huli, hindi niya maiwasang ipakita ang kanyang takot. Dahil lang ba sa takot sila sa mansyon ng Domain Lord, kailangan nilang ilipat ang buong academy. Malaking biro ang mga salitang yan. Matuwid na tao ang Dean. Gayunpaman, hindi mo kailangang mahiya tungkol sa bagay na ito. Magkunwari ka na lang na wala kang alam. Ako na mismo ang bahala sa usapin ng angkan ng Larkins, at hindi ko idadamay ang Morningstar Academy. Ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, sinasabihan ng Dean na huwag makialam. Hahanapin ko pa rin ang pamilya Larkins. Bukas ng umaga, pupunta ako sa mansyon ng Panginoon at ipapadala ang aking sarili sa kanila. Wala namang sasabihin ng pamilya Larkins, di ba? 7,000. Batang bayani Linford, aalis ka mag-isa. Bahagyang natigilan ng Dean, ngunit agad niya itong sinubukang hikayatin, masyadong mapanganib. Kahit makapangyarihan si Hero Linford, mas marami siyang nalalabi sa bilang. Maraming amo sa pamilyang Larkins at isang hukbo ng mga groundhog. Mas mabuting maging handa tayo bago tayo pumunta sa pamilyang Larkins. Huwag kang mag-alala, Principal. Alam ko ang ginagawa ko. Muling ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, hudyat na tumigil na sa pagsasalita ang dekano. Pagkatapos ay humarap siya kay Minerva at sinabing, Minerva, hindi ligtas para sa iyo na manatili rito. Bakit hindi ka lumipat sa Fayang College? Nandoon sina Natalie at Nika. Mag-ingat kayo. Nanginig ang bibig ng Dean. Si Minerva ay isang pambihirang henyo sa Morningstar Mystic Division, at ang kanyang bilis ng cultivation ay nakakagulat. Gusto siyang dalhin ni Terence sa Fayang School sa isang pangungusap lang, lalo na sa harap niya. Naisip ba niya ang kanyang nararamdaman? Gayunpaman, nauna nang binaygo ng Morningstar Mystic Division School si Minerva. Kung hindi dahil sa pagdating ni Terence, malamang ay naipadala na si Minerva sa silid kung saan nakasara ang araw. Walang lakas ng loob ang dinayayain siyang manatili. Tungkol naman sa proseso ng paglilipat, hindi nang ahas ang dekano na tanggihan ang personal na awtoridad ni Terence, lalo na ang maladyos na pangulo ng Alliance of Academies na si Yuntian. Walang dapat ipagmadali ang paglipat sa Fayang College. Sasamahan kita sa mga Larkins para hanapin ang Melissa. Puno ng determinasyon ang mukha ni Minerva. Taga-Bay daw siya, kaya wala siyang pagtutol na maging magkaklase sina Natalie at Nika. Gayunpaman, kailangan muna niyang lutisin ang problema ni Melissa. Bukod doon, nariyan din ang isyu ng kaligtasan ni Terence. Paulit-ulit pa rin sa isipan ni Minerva ang eksena kung saan biglang nawala si Terence. Hindi malinaw na ipinaliwanag ni Terence ang sarili niyang kalagayan at agad siyang pumunta rito dahil kay Melissa, kaya naroon pa rin ang pag-aalala ni Minerva para kay Terence. Minerva, kahit ginawa mo na ang lahat, masyado ka pa ring mahina para labanan ang mga amo ng pamilyang Larkins. Kung ako lang mag-isa ang pupunta, magagarantiya ko ang sarili kong kaligtasan.
Kung hindi ko talaga kaya, makaka-atres pa rin ako ng ligtas. Kung sasama ka sa akin, ako na ang bahala sa iyo. Seryoso ang mukha ni Terence at napakatatag ng kanyang pagtanggi. Mas gugustuhin pa niyang saktan ang puso ni Minerva kaysa hayaan itong sumama sa kanya. Kung may aksidente, hindi ka makakatakas, at hindi rin naman ako makakatakas ng mag-isa, di ba? Natigilan si Minerva. Madaling mapapatay ni Terence ang matandang lalaki. Magiging pabigat lang siya kay Terence, at ang pagsunod dito sa bahay ni Larkins ay magdudulot lamang ng mas malaking pinsala kaysa sa kabutihan. Nasaktan ang kanyang pride sa mga sinabi ni Terence, ngunit naunawaan ni Minerva na para ito sa kanyang sariling kabutihan. Matapos magatubili ng ilang sandali, tumango siya, naiintindihan ko. Makikinig ako sa iyo at hindi pupunta sa pamilyang Larkins. Pero hindi rin ako agad papasok sa paaralan ng Feyang. Mananatili ako rito at maghihintay sa iyo. Si Minerva ay isang babaeng malambot sa labas ngunit malakas sa loob. Kapag nakapagdesisyon na siya, hindi niya ito basta-basta mababago. Alam ni Terence na hindi siya nito makukumbansi, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Direktor, alagaan mo po si Minerva. Huwag mo po sana siyang hayaang masaktan. Babayaran kita sa pag-aalaga mo kay Minerva pagkatapos nito. Ikinuyom ni Terence ang mga kamao niya sa Dean. Napakabait mo, batang bayani Linford. Si Minerva ay isang estudyante ng ating paaralan. Ang pagprotekta sa kanya mula sa kapahamakan ang dapat kong gawin. Hindi ako karapat-dapat sa iyong pasasalamat. Nagmamadaling ikinuyom ng Dean ang kanyang mga kamao bilang ganti, ngunit nakaramdam siya ng bahagyang pait sa kanyang puso. Hindi niya alam kung paano haantong ang bagay na ito sa huli. Pagkatapos ng diskusyon, nagpaalam sina Terence at Minerva at umalis. Kinabukasan, mag-isang nagtungo si Terence sa mansyon ng mga Panginoon sa madilim na rehiyon ng kabundukan, ang base camp ng pamilyang Larkins. Gusto kong makita ang inyong zone leader. Puntahan mo siya at ipaalam mo sa kanya. Hindi na pumihil si Terence pagdating sa tirahan ng Panginoon ng mga nasasakupan. Pinauwi niya ang gwardya. Kung hindi dahil kay Melissa, maaaring sumugod na lang si Terence para makamit ang hustisya, ngunit nag-aalala siya sa sitwasyon ni Melissa, at nagpas siyang gumamit ng mapayapang paraan bago ang karahasan. Sino ka? Ang lakas ng loob mo talagang sabihing gusto mong makilala ang ating zone leader. Malamig na tumawa ang gwardya at bahagyang itinaas ang kanyang ulo, nakaturo ang ilong kay Terence. Lumayas ka. Anong klaseng weirdo ang nang-ahas na pumunta at magloko? Sigurado ka bang ayaw mong i-report? Huwag mo akong sisihin kung hindi kita binalaan kung magkamali ka. Biglang naalala ni Terence na hindi pa niya nasasabi sa kanya ang kanyang pinagmulan, sabihin mo na lang na ako ang pumatay sa mga sugo mo sa Morning Star Mystic Division, at malamang gugustuhin akong makita ng Domain Lord mo. Ano? Ikaw ba yung batang pumatay sa mga sugo ng ari-arian ng ating Panginoon sa rehiyon? May daan papuntang langit, pero ayaw mong tahakin yun. Walang pinto papuntang impyerno, pero bigla kang nakapasok. Pinatay mo ang mga tao natin at naglakas loob ka pa ring lumapit sa ating pinuno ng Sona. Mapunta ka na lang sa impyerno. Tumawa ng masama ang gwardya at tinawag ang kanyang mga kasamahan para sama-samang salakayin si Terence. Basta't patay nila si Terence, magiging isang malaking tagumpay iyon. Tiningnan ni Terence ang mga gwardyang ito ng may awa at pagmamalasakit sa mga may kapansanan sa pag-iisip. Alam nilang pinatay niya ang mga sugo mula sa tahanan ng Panginoon, kaya dapat alam din nila kung sino ang pumatay sa kanilang dakilang matanda. Kahit ang isang eksperto sa dakilang perpeksyon ng kaharian ng paghahati ng dagat ay natapos na. Saan nagmula ang kumpiyansa ng ilang maliliit na gwardya sa tarangkahan? Hindi mo ba narinig? Hindi kayo mamamatay kung hindi kayo maghahanap ng kamatayan. Ganun na ba kayo kasabik mamatay dahil gusto nyong mag-reincarnation ng maaga at makahanap ng mabuting pamilya? Kung gayon, tutuperin ko ang hiling ninyo. Inilagay ni Terence ang kanyang mga kamay sa likod at iniwasan ang lahat ng mga atake. Casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay pagkatapos noon. Para bang tinataboy nila ang mga langaw na umiikot sa kanila. Agad na tinamaan ng ilang kidlat ang mga gwardya. Isa lamang itong casual na pag-atake, ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, ang isang casual na pag-atake ay sapat na upang makapatay ng isang tao.
Walang exception, lahat ng mga gwardyang iyon ay napatay sa isang putok lang. Isang matinis na alarma ang agad na tumunog sa mga ulap. Ilang taon na ba mula nang may manggahas na hominin ang Domain Lord Manor ng madilim na rehiyon ng kabundukan? Hindi niya inaasahan na may mga ngahas palang pumatay ng tao rito ngayon. Tumawa ng mahina si Terence. Ang pagpatay ng ilang maliliit na fries ay makakaagaw ng atensyon ng mga mahahagang tao. Wala namang masama para sa kanya. Hindi malinaw ang sitwasyon sa ari-arian ng gobernador. Kahit hindi ito isang dragon's pool o tiger's den, tiyak na puno ito ng panganib. Hindi sapat ang kasalukuyang kalagayan ni Terence, at masyadong mapanganib para makapasok siya. Iwinagayway ni Terence ang mga watawat ng pormasayon sa labas ng gate ng manor bago lumitaw ang mga masters. Mabilis na nabuo ang mga mababang antas ng pormasayon at nagsanib puwersa sa mga mataas na antas ng pormasayon. Nang marinig ang mabibigat na yabag mula sa pinto, isang level 9 confinement killing array ang nakumpleto na. Naglaho na ang lahat ng mga watawat ng array. Nakahinga ng maluwag si Terence. Gamit ang level 9 trap at kill array na ito bilang pundasyon, kahit papaano ay magkakaroon siya ng kaunting kumpiyansa. Kung makakakilala siya ng isang tunay na master, magkakaroon siya ng kapangyarihang lumaban at hindi na niya kailangang masyadong umasa sa sarili niyang lakas. Pagtingala, maraming tao ang lumabas, at hindi naman mahina ang kanilang lakas. Karamihan sa kanila ay mga masters ng Earth Opening at Mountain Opening stages. 7,010. Pero malinaw na nararamdaman ni Terence na kahit mataas ang antas ng mga taong ito, hindi pa rin matatag ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Tila lahat sila ay may matibay na pundasyon. Hindi na nila kailangang manghula para malaman na silang lahat ay martial arts no. 5 na umiinom ng droga para lumakas. Bagamat ang kasalukuyang lakas ni Terence ay malakas ding tumaas dahil sa pag-inom ng droga, mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga taong ito. Saan nanggaling ang mabangis na batang ito? Paano siya nagkalakas loob na kumilos ng mayabang sa lupain ng Panginoon ng lupain sa madilim na rehiyon ng kabundukan? Hindi niya alam kung paano baybayin ang salitang kamatayan. Sumigaw ang nangungunang lalaking nasa katanghaliang gulang sa entablado ng paghahati ng lupa at sumugod. Kasabay nito, ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinabing, "Lahat kayo, sama-samang sumalakay at paalisin ang batang ito na hindi nakakaalam ng kalawakan ng langit at lupa." Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao sa likuran niya at sabay-sabay na ibinoko ang kanilang mga palad. Mga bola ng apoy na may iba't ibang kulay ang tumaas sa kanilang mga palad. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi naman lahat ng mga taong ito ay mga alchemist, di ba? Ang reputasyon ng isang pamilyang alchemy ay tunay ngang nararapat. Ang isang grupo ng mga alchemist ay maaaring lumabas ng casual, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanilang mga pamantayan sa alchemy. Kung isasantabi ang kanilang mga kasanayan sa pagpino ng pil, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban lamang ay sapat na upang ipakita na sila ay mga basura. Hindi naman sa hindi nila kayang gamitin ang alchemy fire bilang paraan ng labanan, pero masyadong mahina ang kanilang mga martial techniques. Lalo na't hindi nila kayang ilabas ang kapangyarihan ng alchemy fire, hindi man lang nila kayang ilabas ang normal na combat power ng sarili nilang lakas. Ang taong iyon ay maaari lamang mangapi ng mga ordinaryong tao na isang antas ang mas mababa sa kanya. Maaari pa nga siyang apihin nila. Gusto mo ba akong patayin? Huwag mong sabihing lahat sila ay naging hanggal dahil sa pagpino ng mga pil. Umiling si Terence nang walang imik at pinaandar ang libu-libong pagbabago ng kagubatan. Gumawa siya ng ilang clone at bumuo ng isang simpleng pormasayon ng labanan, at sumugod sa grupo ng mga alchemist. Ang resulta ay gaya ng inaasahan, ang mga doppelganger ni Terence ay parang mainit na kutsilyo na dumaan sa mantikilya, kinakain ang kanilang mga sarili papasok at palabas ng pormasayon, walang nawalang kahit isang doppelganger kahit na silang lahat ay bumagsak na sa lupa. Sila talaga ay isang grupo ng mga mahihinang bata. Kung ganito lang ang lahat ng tao sa Lord's Manor, pakiramdam ni Terence ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang panganib. May buhay pa ba? Dali, bumangon ka at bumalik para magulat, tawagin mo ang taong makakapagdesisyon. Sinulyapan ni Terence ang mga bangkay sa lupa.
Hindi napigilan ng mga doppelganger, at karamihan sa kanila ay napatay sa isang tama lang, ngunit mayroon pa ring ilan na nakaligtas. Sadya niyang iniwan ang isa o dalawa sa kanila para makapag-ulat sila pabalik at maibalik ang kalupitan ni Terence. Sa ganoong paraan, mas mabibigyan siya ng pansin ng House Larkins, at hindi na nila kailangang magpadala ng mas maraming alis sa kanilang kamatayan. Teka lang. Paano ka naglakas loob na pumunta sa mansyon ng Panginoon ng aming rehiyon at kumilos ng ganito kasama? Siguradong patay ka ngayon. Malapit sa pinto, isang lalaking may maputlang mukha ang tumayo, nanginginig pa rin ang mga binti, ngunit nagawa pa rin niyang pilitin ang sarili na magsabi ng ilang masasakit na salita kay Terence. Alam ko. Patay na ako ngayon. Bilisan mo at maghanap ka ng makakasama. Kung hindi, patay ka na talaga bago ako mamatay. Naiinip na kinagat ni Terence ang tainga niya at sinenyasan ang lalaki palayo. Nang marinig ng alchemist, na medyo matigas ang ulo, na maaari na talaga siyang umalis, biglang nanlambot ang kanyang mga binti at halos mapaupo siya muli sa lupa. Matapos halos hindi makahawak, mabilis siyang tumakbo papasok sa takot. Hindi tumpak na sabihing tumakbo siya, pero gumugulong-gulong at gumagapang siya, mukhang nahihiya. Nakatayo si Terence sa labas ng pinto, kalmado at walang pakialam, naghihintay na lumabas ang mga nakatataas sa pamilyang Larkins. Maya-maya, isang nakakatakot na aura ang bumalot sa harap ni Terence. Ang entabladong bumabagsak sa langit. Nanliit ang mga mata ni Terence habang maingat niyang tinitignan ang lalaking nasa katanghaliang gulang na biglang sumulpot. Ang kanyang kurbadong mukha ay puno ng kayabangan, na para bang siya ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Sino ka? Ibigay mo ang pangalan mo. Gusto ko talagang malaman kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob. Nakataas ang ilong ng lalaking may parisukat na mukha, hindi man lang tumitingin sa mata ni Terence. Kalimutan mo na, paano kung alam ko ang pangalan mo? Isa lang siyang walang kwenta. Kung patay na siya, patay na siya. At sino ka? Ikaw ba ang kaitiwala ng pamilyang Larkins? Ayaw nang pakialaman ni Terence ang gago na ito at tinanong kung sino ito, kung hindi ikaw ang namamahala, huwag mo nang ipagpaliban ang mga bagay-bagay. Matapos ang unang pagkabigla, natuklasan ni Terence ang isang problema. Bagamat ang lalaking ito na may parisukat na mukha ay nasa yugto ng pagsira ng langit, hindi siya ihahambing kay Yuntian, nakakapasok pa lamang sa yugto ng pagsira ng langit. Kahit medyo magkapareho ang kanilang mga aura, ang kanilang likas na mga katangian ay magkaiba. Malinaw na ang yugto ng pagbagsak ng langit ng lalaking parisukat ang mukha ay hindi lubos na nakasalalay sa kanyang sariling cultivation. Karamihan sa mga ito ay naipon sa pamamagitan ng paggamit ng mga medicinal pills. Para itong isang grupo ng mga mahihinang bata na kakapatay lang. Nakakatakot ang kanilang lakas at antas, pero pabaya lang sila. Sa pinakamataas na lakas ni Terence, hindi mahirap patayin ang isang peking skybreaker na tulad nito. Ang mahirap ay hindi niya magagamit ang kanyang buong lakas. Kung hindi, mapapatay niya ang kanyang sarili nang hindi ginagamit ng kalaban ang kanyang lakas. Walang masama sa pagsasabi sa iyo, baka mamatay ka nang hindi mo alam kung sino ang pumatay sa iyo. Ako ang Panginoon ng nasasakupan ng madilim na rehiyon ng kabundukan sa gabi, si Ramil Larkins. Ako ang kasalukuyang Panginoon ng angka ng Larkins. Ako ang may huling desisyon sa buong madilim na rehiyon ng kabundukan sa gabi. Ang lalaking may parisukat na mukha ay lalong naging arrogant, na para bang isa siyang emperador na bumaba sa mundo. Brat, isang karangalan para sa iyo na personal kang patayin ng Panginoong ito. Kaya ikaw ang Panginoon ng pamilyang Larkins, mga taga-Larkins. Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Dakay, ang iyong sinumpaang kaaway. Ikaw ang tamang tao na pumunta rito. Imbento lang ni Terence ang mga bagay-bagay, pero nagulat siya. Hindi niya inakalang ang ganitong kaliit na kaguluhan ay magpapatalsik sa Panginoon ng bundok. Naisip niya na kakailanganin nilang harapin ang ilan pang mga alon ng halimaw bago nila makita ang huling boss. Dakay. Gaya ng inaasahan sa isang hindi kilalang junior, paano ka magiging karapat-dapat na maging sinumpaang kaaway ng Panginoon? Hindi narinig ni Ramil ang panunokso sa mga salita ni Terence, habang isinasara ang pinto at binuksan ang bintana. Nakakahiya na para sa akin na makipag-usap sa isang sundalong walang pangalan na tulad mo.
Ang pagpatay sa iyo ay makakasira sa aking mga kamay. Kalimutan mo na yan, bibigyan kita ng karangalang ito. Personal kitang pauuwiin. Kasabay nito, pumalakpak si Ramil at isang pagsabog ng purong chi ang sumugod patungo kay Terence. Hindi ito direktang tinanggap ni Terence, sa halip ay ginamit niya ang tatlong pagpapakita ni na Cloud at Dragon, na nag-iwan ng anino para lituhin ang kalaban. Ang kanyang tunay na katawan ay lumitaw sa tabi ni Ramil na parang multo, at sumabog din palabas. Maliliit na tricks. Kumunat ang noo ni Ramil sa paghamak at ikinumpas ang kanyang kamay, nagpadala ng isa na namang marahas na pagsabog ng purong chi sa palihim na atake ni Terence. Pero sa pagkakataong ito, isa pa ring phantom si Terence. Sa madaling salita, ang tunay na katawan ni Terence ay naging anino sa sandaling kumilos si Ramil. Kumunat ang noo ni Ramil, bahagyang nagulat. Hindi niya inakalang ang isang junior na wala siyang pakialam ay makakaiwas sa kanyang mga atake ng 2 beses ng magkasunod. Nakakatuwa. Hindi ako makapaniwala na kaya mong iwasan ang mga atake ko ng paulit-ulit. Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, mahigit 10 sinag ng purong chi ang lumabas, na sumasakop sa lahat ng posibleng lokasyon kung saan maaaring lumitaw si Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.